lahat. Bigyan nga po natin ng magandang ngiti ang ating katabi. Yan. Sabi nga nila, isa daw sa nagpapaligaya sa atin, lalo na pagising natin sa umaga. Yung pagising mo pa lang sa umaga, yung nakikita mo, yung magpapasaya na sa'yo. At tignan mo yung katabi mo, mukha ka bang mapapasaya niyan? Amen. Alam niyo kahapon, sa topic po kahapon ng Couples Fellowship, ang ganda nung sinabi ni Pastor Sabi po ni Pastor sabi daw ni Freddy Aguilar, tawanan mo lang daw yung problema. Sabi ni Freddy Aguilar. Ayun, tumatawa siya Pero sabi ko nga, ang tawag dito, kaya meron daw mag-asawa, simula doon nag-asawa siya, tawa na daw siya ng tawa. Okay, joke lang po yan. Pero sige po, tawag dito. Ito po yung pag-uusapan natin. Sige, next slide. Next slide. Yan. Basahin mo nga sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito pong month na October, ito pong anniversary natin, ito po yung pinakalalakaran natin. Sabi ko ito, beyond choice, the heart, the devoted, the few. Ito po yung pinakapag-uusapan natin na kung saan nagpapakita, more than sa, kaya pag sinabing choice, diba, pagpili. More than dun sa pinaka-preference natin, na ninanais natin, greater pa dun sa pinaka-desire natin kung bakit natin pipiliin yung isang bagay. At yung the heart, the devoted, saka the few, ito po yung mga stories na dadaanan natin para mas maunawaan natin mabuti bakit ba natin kailangan or bakit ba ine-encourage tayo na beyond choice. Lalo na especially sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. So ito po yung pinaka-series text natin. Next slide. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, so that it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Diba? This life that I live now, I live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. Diba? Ang ganda na binanggit dito Simula nung nakipag-isa tayo kay Kristo, hindi na daw tayo yung nabubuhay. Sino daw? Si Jesus Christ. Yung tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin. So parang sinasabi ba nun, kuya? Sinasabi ba nun na pagkakain ako, si Lord na bahala? Hindi yung point nun. Ang pinaka-pinopoint lang dito, diba, sa buhay daw, simula nung tinanggap natin si Lord, dapat daw ang nagiging batayan natin sa buhay, ang nagiging dito, guide natin sa buhay, walang iba kundi si Kristo na. Kumbaga, every decision making na gagawin natin, ang choice natin, walang iba kundi si Lord. Amen ba? Tanong may katabi mo, choice mo ba si Lord? Okay. Sige po, meron po akong dito, introduction question para sa atin. Sige, next slide. Yan. Sino ang mas, ito, tingnan po natin. Magtatanong po ako sa bawat block. Yan, magtatanong po ako. Sino ang mas magtatagal sa isang trabaho? Magaling pero hindi niya mahal ang ginagawa niya, or, sige, next slide. Ay, next, pakiclick po yan. Or mahal niya ang ginagawa niya pero hindi ganun kagaling. So ulitin natin. Sino daw mas magtatagal daw sa trabaho? Yung mahal niyang ginagawa niya pero hindi ganun kagaling, or magaling pero hindi niya mahal yung ginagawa niya. Okay, sige, tawag po tayo dito sa sa side na to. Okay. Majority mga kabataan. Sige, sino ba? Okay. Yung tawag dito, nasa harapan ni Jerome. Sino yung nasa harapan ni Jerome? Sige, yan, sino yan? Yan. Ikaw bro. Welcome bro. Sige, tayo ka nga bro. Palakpakan natin si kuya. Yan. Ito yung tanong bro. Sige, balik po natin yung tanong. Yan. Sino daw mas magtatagal sa trabaho? Yung magaling pero hindi niya mahal yung ginagawa niya, or yung mahal niya ang ginagawa niya pero magaling? Yung mahal niya yung ginagawa niya pero hindi ganun kagaling. Bakit? Kasi yung mahal niya yung ginagawa niya, tas patagal, natututo po siya sa Sa ginagawa niya. po. Okay, para pakati si kuya. Okay, sige, tawag ma tayo. Sige, ikaw, Toyni. Ikaw, sino pipili mo? Mahal mo? Ay, hindi, joke lang. Siyempre, mahal ko. Sige, dito sa dalawa. Sino sa dalawa? Sino doon? Dito sa tanong, ano mas pipili mo sa dalawa? Magaling pero hindi. Yung pangalawa na lang ako. Sige, gamit ka ng mic. Yung pangalawa. Ano ba yung pangalawa? Mahal niya ang ginagawa niya pero hindi ganun kagaling. Doon ako. Sa pangalawa. Basta mahal mo Oo. yung ginagawa mo. Mahal ko siya. Ay, yung ginagawa ko. Mahal ko yung ginagawa ko kahit di ako magaling. Okay, sige nga, pwede na nga pala pakati si Toyni. Okay, tawag tayo sa mga nanay. Sige, nanay. Si Nanay Yoli po. Nanay Yoli. Dito po sa dalawa, Nay. Magaling pero hindi niya mahal ginagawa niya, pero sige po. Sa akin, pangalawa rin po. Pangalawa rin po. Kasi, yun nga, sabi nga na kahit hindi siya ganun kagaling, talagang pinag-igihan naman niya. Okay po. Maraming salamat po. Okay, dito po sa last block, katawag tayo sa kay isang tatay. Sige, si Kuya Dan. Ang Kuya Dan. Dito sa tanong, Kuya Dan. Alin dito sa dalawa? Mahal niya ako. Ay, joke.
mahal niya yung ginagawa niya kahit hindi siya ganun kagaling. Sige, may ano ka ba kuya kung bakit yun? Kasi masarap kasing gawin yung isang bagay pag mahal naman mo gusto mo yung ginagawa mo kaysa sa hindi mo ginagawa. Amen. Sige, palakpakan po natin yung bawat isa. Okay, kaya po natin siya natanong, kaya natin siya pinag-uusapan. Kasi alam nyo po, one of the reason kung bakit yung church natin, gusto natin lakaran yung beyond choice na pinag-uusapan natin. Sabi po ni Pastor Benji, description niya nga, sabi niya, dito sa loob ng simbahan natin, marami daw mga talented, marami daw skillful, marami daw magaling pagdating sa pagmamanage. Kaya mapapansin niyo po, majority ng mga department heads dito sa loob ng simbahan, kabataan. Dati po, lalo na, yung mga batch po namin, dati kami kabataan na ngayon, working na, pero still, di ba, young at age pa, di ba, bata pa tayo, di ba, bata pa, yung mga department heads. Para sinasabi nga ni Pastor, good thing na merong ganun. Pero kasi, nakikita, majority, parang hindi lang sa department heads, pati sa mga nagbi-minister dito sa loob ng simbahan, nagkakaroon ng struggle in terms of spiritual aspect. Alam nyo, sa akin po, meron po akong mga mini-mentor na leaders. At the same time, meron din akong mga inahandle na LG leaders na mga kalalakihan. Nagkaroon po, one of the naging discussion namin, sabi ko sa kanila, kung i-rate nyo yung spiritual relationship nyo sa Diyos, yung level ng relasyon nyo sa Diyos, rate nyo, 1 is the lowest, 10 is the highest. Ano yung rating nyo ng relationship nyo kay Lord? Doon sa mga leaders po na hawak ko, majority po sa kanila, halos nasa 5 lang. Tapos nung nagtanong po ako sa mga LG leaders na hinahawakan ko, majority sa kanila, yung iba below 5. Parang kung titingnan mo, doon sa LG leaders na hinahandle ko rin po, majority rin doon nagmi-minister na. So anong implication nun? Diba? Ito yung implication nun. Sige, next slide. Sabi ng Psalms 78:72, He cared for them with a true heart and led them with skillful hands. Ngayon dito sinasabi ni David, yung mga tao na hinahanap ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, hindi lang niya hinahanap yung magaling. Masabi nga dito, di ba, mayroong kasamang true heart, integrity of the heart. Yung sinasabi dito, integrity of the heart, nandun yung desire. Andun yung pagmamahal niya, hindi lang sa ginagawa niya dito sa loob ng simbahan. At the same time, dapat kay Lord, nandun yung pagmamahal niya. Kasi di ba, halimbawa, katulad ng tanong natin kanina pagdating sa trabaho, kahit na nahihirapan ka, kung mahal mo yung ginagawa mo, mag-i-stay ka. Tama, di ba? Regardless kung malaki yung sahod o hindi. Ako nga po, for 4 years nagtrabaho ako sa Cityland. Ang sahod ko lang po doon sa Cityland. Basic ko po, hindi po ako tumuntong ng 20 for 4 years. Pero ganun ako nagtagal kasi yung kasama ko doon, okay, natututo talaga ako doon that time na nandun ako sa kanila. How much more kaya pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, 'di ba? Minsan naman kung babalik na rin natin, 'di ba, yung iba mga tao kahit malaki yung sahod pero toxic, hindi na nila gusto yung ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Umaalis, nagre-resign. Busy si Kuya. Okay. Tawag dito. 'Di ba parang tawag dito kahit na ganun katindi yung tawag dito, kahit na ganun kalaki yung benefits yung sahod, pero kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, nahihirapan ka na, puro toxic na, aalisan mo 'yun. Ngayon, regarding dito sa paglilingkod natin sa Diyos, marami tayong ministers, marami mga leaders. Dumarating sa point na napapasuko sila kasi nga nangyayari? Hindi talaga nila nakikita yung totoong reason kung bakit nila ginagawa isang bagay. Pwede nag-i-stay ngayon dahil gusto nilang ginagawa nila. Pero yung pinag-uusapan natin na true heart, yung totoong pagmamahal dun sa ginagawa, yung totoong pagmamahal nila sa Diyos, yun ang kulang. Kaya nga ito nga pong series na pag-uusapan natin, ito yung gustong i-touch ni Pastor, ni Lord sa buhay natin. Ng Diyos na nakikita through our pastor, na nakikita na dapat ito daw yung i-develop natin, yung spiritual maturity ng bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, sabi nga po, sige next, ito po yung mga topics. Sige next slide. Sa week 1 po, ngayon pong araw na to, pag-uusapan natin the heart. Week 2, the devoted. Week 3, the few. Ito po yung mga pag-uusapan natin. Pero po mga certain stories na kung saan mas ma-elaborate ko yung mga pag-uusapan natin. And ngayon nga po, sige next slide. Ang pinaka-topic natin, the heart. Diba? Sabi dito, the story of David. So iikot po tayo sa story ni David. At magiging basis natin ng ating verse. Sige next slide. Sabi na 1 Samuel 16, 6-7, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Ito pong verse 6, ito kasi yung bigyan ko kayo ng context. Kasi si Samuel, namimili na siya kung sino susunod na magiging hari. Ngayon naka-line up doon yung mga kapatid ni David, mga anak ni Jesse. Puro matitipuno, gwapo, malaki katawan. Talagang tindigan palang haring-hari na.
Pero sabi ni Lord, verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So dito, ang sinasabi nga dito na Diyos, ang tinitignan doon na Diyos, hindi yung physical appearance natin. Gwapo ka nga, pangit naman ugali mo. Diba? Masipag ka nga outwardly, pero deep inside, wala ka naman talaga maayos na relasyon sa Diyos. Yun yung sinasabi dito eh. At yun po yung pag-uusapan natin sa oras na ito. Yan. Kaya nga po bago tayo mas lalong lumalim, inanyahan ko po lahat na tayo muna yumuko. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, O God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na pag-uusapan po namin, Lord, sa unang series po namin, Lord God, regarding, Lord God, the Beyond Choice, Panginoon, yung tamang puso, Lord God. Ito po yung gusto nyong hanapin sa bawat isa sa amin, Panginoon. And help us, Lord God, through this message, Panginoon, mangusap ka, patuloy nga po, Lord God, magkaroon ng conviction, magkaroon ng rema word sa buhay namin, Panginoon, na kung saan, Lord God, ito po yung gagamitin namin, Panginoon, na sandigan, Lord God, ng pananampalataya namin, O Lord. Naniniwala nga ako, Ama, tutulungan niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon, buksan niyo yung puso't isipan, knowledge and wisdom, Panginoon, to understand, Lord, yung salita mo na siya magbibigay sa amin, Lord God, ng encouragement, inspiration, strength, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Kaya nga po, Lord, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa papuri, pagsaba, pagpapasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige, palampakan natin si Lord. Amen. Okay, next slide. Kaya nga sabi dito, si King David, tinagurian siyang the man after God's own heart. So, dinescribe talaga dito, ibang level yung tingin ng Diyos kay Haring David. Para ituring niya siya, si Haring David ay pinakamalapit sa puso ng Diyos. Ganda nga ng explanation kanina ni Pastor. Sabi niya kanina, alam nyo, nung dinescribe si Noah, kung nabasa nyo na po sa Bible, si Noah, diba, nung dinescribe siya, ang description sa kanya, perfect na tao. Binanggit din si Job. Nung binanggit din si Job, sinabi rin doon, si Job daw ay isang perfect na tao. Pero nung binanggit si David, anong description sa kanya? The man after God's own heart. Pero ang pinakita dito, alam kasi natin nagkasala si David eh. Pero dito pinapakita na Diyos kung gaano kalapit sa puso niya si Haring David. At ngayon pag-uusapan natin, titignan natin mabuti, paano ba ito makaka-relate sa ating spiritual maturity, sa spiritual level natin, kung meron tayong tamang puso para sa Diyos. Kaya ito yung mga pag-uusapan natin. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Okay, point number 1. Sabi dito, bakit malapit sa puso ng Diyos si David? The way how he appreciate God. Kasi kung paano daw na-appreciate ni Lord, ay na-appreciate ni David si God. Kaya daw ganun kalapit, di ba, si David kay God. So titignan natin yung verse. Sige, next slide. Sabi dito, sabi ng 1 Samuel 17:34-35, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear carried off a sheep from the flock, verse 35, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by hair, struck it, and killed it. So dito po, sinasabi lang dito na si David daw, hinighlight ko, si David daw ay isang shepherd. Yan, nagpapastol siya. Ngayon, ganda nga kanina, sinabi na nga rin to ni Glenn kanina. Yan, ang tanong ko lang po, sige, next slide. Yan. What is a shepherd? Para mas maunawaan natin yung pinakapag-uusapan natin. Though, dinescribe na to ni Glenn kanina. Ito sabi dito, ang shepherd daw, being a shepherd in the time of David involved living a rugged, physically demanding, and often lonely life. Sabi dito, ang pagiging shepherd daw nung panahon ni David, nung time na nagiging shepherd siya, rugged daw, sabi dito, physically demanding, talagang matrabaho, nakakapagod. Sabi dito, often lonely life at mapag-isa ka lang daw. Ganon daw yung trabaho ng isang shepherd. Shepherds had to be brave, resourceful, and protective, constantly vigilant against dangers to their flock. Di ba sinabi nga dito, di ba, kailangan daw, ito daw yung picture ng isang shepherd. Sino dito nakakita na napapastol? Sumigaw nga ng amen. Okay, meron tayong mga nakita sa picture. Dito kasi sa bansa, sa Pilipinas, hindi ganong popular yung pagpapastol, di ba? Pero dito, nung panahon nila David, ito din ginagawa nila. Pero pa nga ako nabasa, nung time nila David, sabi dito, ang description pa nga daw sa pagiging shepherd daw, one of the lowest occupation that time. Noong time nila, talagang asing mababa lang. Kumbaga, hirap ka na sa ginagawa mo, maliit pa yung sahod mo, mababa ka pa sa tingin ng lipunan. Ganun daw yung occupation ni David. Ngayon, paano papasok dito yung pagiging appreciative ni David kay God? Binanggit kanina na verse ni Glenn. Sige, next slide. Sabi ng Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Diba? Si Lord ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Okay, sige, magtatanong po ulit ako. Ito sa pagkakabasa natin sa verse na to, ano yung unang impression mo nung nabasa mo yung Psalms 23 verse 1? Yan. Ano daw yung unang naging dating sa'yo nung nabasa mo siya or nung na-encounter mo siya? Ay, dito po tayo magsimula ngayon. Sige, tawagin naman natin yung asawa, si Ate Marge. Ano lang naman, interpretation mo sa verse 23 verse 1? Si Lord yung source ng everything natin sa buhay. Amen. Sige, salamat po Ate Marge. Sige, tawag naman po tayo dito. Kanina si Ate Yoli. Okay, tawag naman tayo. Sige, si Kuya Jason Abayan. Magkatabi yung Jason. Sige, si Jason Abayan. And Jason, Psalms 23 verse 1. Para sa akin siguro yung dahil sinabi na rin lack natin, parang hindi ako magkukulang. Kumbaga, ano man yung wala sa buhay natin, pero akala natin wala, pero ang lahat talaga ng bagay na po-provide pagdating kay Lord. Kahit yung tipong walang-wala na tayo, humiling lang tayo sa Kanya, or sabihin natin, hindi natin namamalayan, si Lord na pala yung nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Thank you. So provider natin sagad. Okay. Sige, dito tawag tayo dito si Ate MJ. Ate MJ, sige lunukin mo muna Ate MJ. Okay, siya, inom ka ng tubig. Ano po? Complete. Complete. Yeah. Yeah. Ano complete? Kumbaga parang wala na akong kailangan. Wala ka na kailangan. Hindi mo na kailangan ng boyfriend. Hindi, joke lang. Okay, sige, palakpakan po natin yung mga sumagot. Okay. Kung titignan natin yung mga sagot nila, di ba sabi ni Ate ni Marge kanina, wala nang pagkukulang pero provide na lahat. Ganun din kay Jason. Complete, yeah. Di ba? Sabi ni MJ. Pero kung titignan nyo kung sino nagsulat? Si David. Nung time na sinulat ni David dyan, shepherd siya. Di ba? Dinescribe natin kanina kung ano ba yung shepherd. Anong sabi natin kanina? Demanding, physically demanding, rugged, often lonely, mapag-isa. Tapos one of the lowest occupation. Ikaw ba, kung ikaw yung nasa lowest occupation, ikaw yung nagtatrabaho na hirap ka na, tapos tipo na para wala ka ganong kinikita do sa trabaho mo, masasabi mo ba na si God ang pastol mo, hindi ka magkukulang? Kasi yun yung sinabi niya, sinabi ni David noong time na nagpapastol siya. Noong time na nasa lowest point siya ng life niya, dineclare niya sa buhay niya, si Lord daw ang shepherd niya, hindi daw siya magkukulang. Kaya nga dito pinag-uusapan natin, sinasabi natin na si David, kaya siya malapit sa puso ng Diyos, kasi nga grabe niya i-appreciate si God. Pero iwanan doon siya sa point na kung saan walang-wala siya. Hindi naman sa totally walang-wala, pero yung tipo na wala siyang papel sa lipunan, mababala yung trabaho niya, pero grabe niya i-honor si Lord sa buhay niya. Sabi, dahil meron akong Diyos, hindi ako nagkukulang kahit na ganun yung trabaho niya that time. Kaya nga dito, sige next slide. Sabi dito, when he was just a shepherd boy, he expresses his satisfaction of having God in his life. Para sa kanya, si Lord sapat na. Wala nang iba. Yun yung sinasabi dito ni David. Diba? Kaya nga, sige next slide. Ngayon ang tanong dito, paano ba natin i-appreciate si God? Base doon sa sinulat ni David. Base doon sa sinulat ni David, paano ba natin siya i-appreciate? Kasi ang ganda nung parang ako na-imagine ko, siguro kung ako yung nasa ganung point ng life ko, parang iisipin ko, masasabi ko ba na provider si Lord pero ganito yung situation ko? Masasabi ko ba na okay yung na binibigay sa akin ni Lord lahat pero parang walang-wala naman ako? Masasabi ko ba na gano'n? Ngayon nga, tignan natin ano ba yung heart ni David? Bakit meron siyang ganong klaseng desire? Meron siyang ganong klaseng damdamin na Lord, grabe Lord, wala na akong hanapin ka, ikaw lang sapat na. Magpaturo tayo sa Diyos. Tignan natin kung ano yung sinasabi niya. Una nga daw, sige, next. So dito, be thankful in small things. Para matuto tayong maging appreciative sa life natin, especially kay God, kailangan daw maging thankful daw tayo sa maliliit na bagay. Sige, next slide. Sabi ng Psalms 23 verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ang ganda ng binagit dito. Paano naging appreciative dito sa small things? Di ba bilang pastol, kasi nga, ulitin natin, sinulat to nung nagpapastol si David. Ngayon nung nagpapastol siya, saan ba dinadala yung mga hayop? Diba sa maraming damuhan, sa may bandang minsan, sa mga bandang bundok na kung sa maraming damo, kung sa makakain yung mga tupa. Ngayon sabi ni David, nung nakapunta siya doon sa green pasture, doon sa may
magandang scenery siguro na maraming dapuhan. Di ba sabi niya dito, He makes me lie down in green pastures. Nagpasalamat sa Diyos nung nakakita siya ng maraming damuhan tapos para sabi natin nakakahiga siya. Tapos sabi niya kapag dinadala daw siya malapit sa river, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kung makikita natin dito doon sa mga maliliit na bagay, na nakikita niya, na-experience sa buhay niya, ine-express niya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kasi verse 1, dineclare ni David, dahil si Lord ang pastol niya, hindi daw siya magkukulang. Ano yung naging basehan na sinasabi ni David na hindi siya magkukulang? Kasi daw, dinadala daw siya ni Lord sa green pasture, saka dinadala daw siya ni Lord sa quiet waters. Sabihin nung naging basehan ni David, kung bakit hindi siya nagkukulang, kung ano yung mga nakikita niya sa paligid niya. Masasabi niyo ba? Hindi binanggit dito na He makes me lie down in golds, in silvers. Hindi binanggit na ganun. Hindi niya ako dinala sa palace. Anong binanggit niya? Sa simpleng paligid niya na madamo, naging thankful siya. Dinala siya malapit sa ilog, naging thankful siya. Kaya nga dito, doon pa lang, dineclare na ni David sa life niya, grabe, wala akong pagkukulang pag si Lord ang kasama ko. Ngayon, ang tanong, ano yung implication nun sa atin? Ano yung tinuturo sa atin ni God doon? Kasi nagiging ang neglect natin sa life natin, nakakalimutan natin maging thankful sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Anong usually na highlight? Kapag nakagraduate yung anak natin, may nakapasa sa board exam, na-promote sa trabaho, naka-uno, diba, naka-plat 1, ikaw yung pinaka-highest honor. Doon lang tayo nagiging aware sa blessings na nare-receive natin. Pero nakakalimutan natin yung mga small things na ginagawa sa atin ni Lord. Kaya katulad ng binabanggit dito si David, grabe yung mga simpleng bagay lang, isinulat pa niya, in-express pa niya, ganito ako kamahal ng Diyos. Tayo, gumising tayo sa umaga, pinagpasalamat mo ba sa Diyos? Kung iisipin mo, di ba, tawag dito, o dati hindi kayo nakakakain ng 3 beses isang araw, ngayon nakakakain na kayo, greater pa, di ba, dapat daw ipagpasalamat natin sa Diyos. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil kumpleto yung tulog mo? Nagpapasalamat ka sa Diyos dahil meron kang damit na masusuot? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil meron kang tahanan? Alam niyo po, last time, parang 2 weeks to 3 weeks ago, meron pong nasunog malapit sa amin. Sa may banda pong road 10, yung malaking nabalita po yan Alam niyo po hanggang ngayon, yung mga tao po na nasunugan, nandun pa rin sa highway. Naka-tent lang sila. Alam niyo po ng mga nakarang araw, sobrang titindi na po ng ulan. Nauulan na sila. Iniisip ko nga, grabe, ang hirap ng situation nila. Sa nararanasan nila. Kaya nga minsan nga every Sunday morning, sobrang traffic doon kasi ang daming mga NGOs na tumutulong, nagbibigay sa kanila. Tapos wala silang bahay. Tapos ikaw compare mo yung sarili mo sa kanila. 'Di ba? Mas masasabi mo na grabe, thankful tayo kasi meron tayong bahay, samantalang sila wala. Minsan yung mga ganung bagay, nine-neglect natin. Nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Diyos. Minsan nga, binigyan ka na, birthday mo, binigyan ka ng regalo ng nanay mo. Nak, birthday, regalo ko sa'yo cellphone. Ano ba yan, ma? Cherry Mobile. Di ba? Naghahalit ka kasi Cherry Mobile, binigyan ka na, ma, ano ba naman yan, ma? iPhone 6. Hindi tin, no? iPhone 6 lang. Parang ikaw na ibinigyan, nagreklamo ka pa. Di ba, minsan kasi ang nangyayari sa atin, di ba? Anong gusto i-point out dito? Tawag dito, nakakalimutan natin pagpasalamat kahit yung mga simpleng bagay lang sa buhay natin. Ngayon mag-reflect ka. Kung i-list down mo lahat ng mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos, sa palagay mo, kaya mo lumagpas ng 10. Sa palagay nyo, kaya nyo lumagpas ng 10 sa mga problema, ay sa mga, problema na solusyonan, sa pagiging provider ni Lord sa buhay nyo. Minsan kasi yun yung nakakalimutan natin Kaya nga, para matuto tayo maging appreciative kay God, try nyo, practicein nyo lang, i-list down nyo. Pagising nyo na umaga, magpasalamat kayo. Diba, meron kayo nakakain. Diba, kumpleto yung kain nyo sa isang. Tingnan mo yung katabi mo kung nakakakain ba. Diba, kuya, mukhang 10 beses pa. Diba, parang, ito yung gusto natin i-point out dito Diba, maging thankful tayo. Sabi mo sa katabi mo, maging thankful ka. Amen. Sige, palapakan nga natin si God. Okay. So yun yung una, para matuto tayo maging appreciative kay God. Kailangan daw sa maliliit na bagay, marunong tayo magpasalamat. Pangalawa, sabi dito, positive response in darkest times. Dapat daw, para matuto tayo mag-appreciate kay God, kailangan daw sa oras daw, ng darkest moment ng life natin, marunong tayo maging positive thinker. Matuto tayo, magkaroon tayo ng positive response every time na gano'n. Sige, tingnan natin next verse. Psalms 23 verse 4, sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang ganda ng binanggit dito, di ba?
Ulitin natin, pastol si David. Dumarating sa point, kung i-imagine natin, dumarating sa point na naglalakad sila David kasama yung mga tupa niya, napupunta sila sa mga liblib na lugar. Sabi pa nga, darkest valley. Binanggit kanina sa binasa nating verse, binanggit niya, pinagmalaki niya kay Haring Saul. Sino daw umaatake sa mga tupa niya? Sino daw? Ano daw? Oso, mga leon. So kung i-imagine mo, pumupunta sila doon sa mga darkest valley, pwede yung mga wild animals na umatake doon. Hindi sinabi dito ni David, paano naging positive si David? Sabi niya, paano siya naging positive? I will fear no evil, for you are with me. Hindi sinisi ni David si God, na Lord, dinala mo kami dito para pahamak. Hindi ganun sinabi ni David. Ang sinabi niya, nung nandun daw sila sa point na yon, ng darkest part ng valley, dineclare niya sa buhay niya na hindi ako matatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Ngayon, anong implication na gustong ituro sa atin? Anong gusto sabihin sa atin dito ni God? Ito yung importance kung bakit kailangan maging thankful tayo sa small things. Kasi kapag dumating ka na sa mga darkest moment ng life mo, alam mo yung mga small things na pinagpapasalanan mo, yun yung paghuhugutan mo ng lakas eh. Yun yung paghuhugutan mo ng inspirasyon, yun yung paghuhugutan mo ng pananampalataya. Tantahan ko alam ba, isipin mo, wala ka pa sa mga darkest moment ng life mo. Alalahanin mo, di ba? Paano pinaprovide ni Lord yung mga pangangailangan mo? Nakakakain ka sa araw-araw, ganito yung blessings, yung guidance na binibigay sa'yo ni Lord. Ngayon, pag dumating ka sa darkest moment ng life mo, maaalala mo yun. Tinulungan ako ng Diyos yung time na yun. How much more dito sa time na to? Ba, how much more na ito na yung nararanasan ko ngayon, hindi ba ako tutulungan ng Diyos? Kung sa simpleng bagay, tinulungan ako ng Diyos, naniniwala ako sa ganitong moment ng life ko, tutulungan ako ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya nga dapat, tawag dito, matuto tayong tignan talaga si Lord sa buhay natin. Gustong basagin ng Diyos yung mindset na pupunta ka lang sa simbahan para lang masabi makapagsimba. Hindi yung parang hindi yung pagiging religious thing lang. Gagawin mo isang bagay kasi nakasanayan mo na religious na bagay lang. Hindi eh. Tingnan natin yung pinaka-point na gustong sabihin sa atin ng Diyos. Napupunta ka dito kasi gusto ni Lord ma-establish mo yung relationship mo sa Kanya. Magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. Yun yung gustong ituro sa atin dito ni God. At alam nyo, minsan, kapag dumarating sa point na nandun tayo sa darkest moment ng life natin, usually anong response ng ibang mga tao? Lalo na yung mga ungrateful na tao, hindi nila na-appreciate si God. Anong response nila kapag dumadana sila sa matinding problema? Kine-question si God. Diba? Sinisisi nila si Lord. Kapag dumating sa point na, Lord, kung kailan ba naman ako naging Kristiyano, saka ako naranasan to. Lord, kung kailan ba ako naging Kristiyano, saka pa namatay ng mahal sa buhay, saka pa dumating sa point na nawala ng trabaho, saka pa dumating sa point na lugi sa business, di ba saka pa dumating sa point na sunod-sunod yung problema dumarating. Ang nagiging response ng iba, Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Akala ko ba ikaw yung Diyos ko? Parang isip ni Lord, napaka-unfair mo, anak eh. Pag nagkakamali ka, nahihirapan ka kung sinisisi mo eh. Sino bang gumawa? Ba, sino ba yung nag-respond? Sino ba yung nag-react? Sino ba yung nag-decide? Di ba? Minsan nandun tayo sa ganun eh. Pero ito gusto kong i-point out eh. Gusto kong i-point out sa atin dito kung paano nag-respond si David sa ganun situation ng life niya. Hindi niya sinisi si Lord. Hindi ang unang blame niya, Lord, kasi ikaw. Diba? Anong dineclare niya? Lord, kasama kita. Tutulungan mo ko. Dapat maging ganun yung response natin. Amen ba? Sige, palapakalin nga natin si God. Kaya nga sa last verse, Psalms 23 verse 6, sabi dito, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan niyo po, sulat ng isang shepherd boy na wala pa naman sa buhay, pero sabi niya, surely your goodness and love will follow me. Kumbaga titingnan natin kung gaano ka-positive, kung gaano ka-faithful, punong-puno ng pag-asa si David nung sinusulat niya to. Para nakita ko dito sa part ni David yung principle ng Bible na mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kasi nung time na walang-wala si David that time, ganun niya pinagkakatiwalaan si God. Kaya sabi ni Lord, iba to, kapag binigyan ko to ng isang bagay, sigurado palalaguin na to, sigurado ma-appreciate na ito. Ngayon, ganun ba tayo nakikita ng Diyos? Na kahit sa maliit na bagay, Lord, sobrang thankful ka na. Kahit sa maliit na bagay, nandun na, matindi na yung pananampalataya mo. Alam mo, simpleng, parang kumbaga, sabihin natin yung value na binigay sa inyo, piso lang, pero ikaw kung mag-rejoice ka, parang 1 million. Ganun ka ba mag-react sa Diyos? Ganun ka ba mag-response? Ganun ka ba ka-grateful na si Lord yung Diyos mo? Amen ba? Sige, palapakan natin si God.
So yun po yung unang point natin para magkaroon tayo ng tamang heart sa Diyos. Una, kailangang matuto tayo maging appreciative, i-appreciate natin si God. Okay, next po. Pangalawa, para magkaroon tayo ng right heart before God, sabi dito, the way how He respect God. Kung paano daw nire-respeto ni David si God. Kung bakit meron siyang ganong klaseng puso sa Panginoon. So tingnan natin. Sige, next slide. Sabi dito, sabi ng verse 1 Samuel 17:26. Sabi dito, David asked the man standing near him, what will be done for the man who kills the Philistines and removes the disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? So para po sa mga hindi nakakalam, bigyan ko lang po kayo ng quick background. Ito po yung Excel na kung saan nagtatanong na si David, hinahamon na sila ni Goliath. Tinatanong niya ibang mga soldiers, sinasabi niya, sino tong Pilistino na to na nagdi-disgrace sa mga Israelita? Sabi pa nga dito, sino tong hindi tuli na to na Pilistino na dinedefy niya yung army ng living God? Yung sinasabi dito. Sige, next. Sabi ng 29 to 31, now that what I have done, sabi ni David, can't I even speak? Verse 30, he turned away to someone else and brought up the same matter, and the men answered him as before. Verse 31, what David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. So dito, sinabi pa nga dito, diba, kasi dito sinita siya ng mga kapatid niya na, ba't ka nandito? Ganyan-ganyan. Sabi niya, ba't mo tinatanong yung mga ganyang bagay? Nagpapastol ka lang, bumalik ka na doon, alagaan mo yung mga tupa natin. So sabi niya nga dito, diba, hindi ba ako pwede magsalita? Ngayon pumunta siya sa ibang mga soldiers. Tinatanong niya yung same question. Totoo ba yung sinabi ng Pilistino na yan? Hanggang sa dumating sa point na nakarating daw yun kay Haring Saul. But dito kasi, kung bakit ko pinakita tong verse na to, ito, yung verse 30, he turned away to someone else and brought up the same matter, and the men answered him as before. Ito kasi, nung binabasa ko siya, na-realize ko na gagalaiti si David. Halimbawa, sabihin natin, ako, for example, nalaman ko si Pia, yung kapatid kong babae. Meron kaklase niya na binastos siya. Siyempre ako medyo maiinis ako doon, pero gusto ko muna i-confirm, magtatanong-tanong muna ako, totoo ba na ganito yung ginawa? Totoo ba na ganito yung nangyari? Totoo ba na ganito? Hanggang sa ma-confirm ko, syempre ako, pag gano'n naranasan ako, maiinis ako, magagalit ako. Kaya dito ina-express ko lang na si David that time, naiinis siya sa Pilistino na yun kay Goliath kasi nga binabastos niya si God. At the same time, binabastos niya yung army ng Diyos. Ito yung question ko sa bawat isa. Sige, next. Naranasan mo na bang hindi irespeto ang isang taong mahalaga sa'yo? Ano ang iyong naramdaman? Yan. Na-experience na daw ba natin yung mga loved ones natin, binastos, hindi nirespeto? Ano doon naging pakiramdam natin? Tatawag po tayo ulit. Yan. Gusto ko lang makarinig ng interaction lang sa audience. Sige, dito kanina. Sige, dito naman tayo ulit. Ay, kanina si MJ. So, kabataang lalaki naman. Sige, yuko lang. Sige. Okay, si JV. Yan, si JV. Yan. JV. Ano daw mararamdaman mo? Ay, kung naranasan mo na bang hindi irespeto yung mga mahal mo sa buhay, ano yung naramdaman mo? Siguro po, nagalit po. Yun po. Nagalit. Sinuntok mo ba? Hindi naman. Okay. Nagalit. Sige, thank you, JB. Sige, dito naman, kay kabataang babae, sige, si pangalan to, Jasmine. Ayun. Nakasalamin sa likod. Ayun. Simba ka kasi minsan eh. Ayun. Si Jasmine. Okay, Ate Jas, na-experience mo na ba, Ate Jas? Hindi daw irespeto yung mga taong mahalaga sa'yo. Halimbawa, sa social media, may nag-post, di ba, binastos, ganyan. Ano mararanasan? Siguro po nagalit din po. Magagalit din. Magpo-post ka din. Hindi naman. Hindi naman. Okay, sige, thank you po, Ate Jazz. Sige, tawag nga tayo sa mga well-experienced na. Ay, si Nanay Janet. Na-experience nyo na po ba, Nanay Janet, na mahalagang tao po sa buhay nyo na hindi nirespeto or bastos? Ayun si Nanay Janet. Ayan. Oo naman, siyempre masasaktan. Sasaktan. Ano pong magiging response nyo doon, Nay? Halimbawa, nakita nyo si Angelica, sinampal ni Angelina. Hindi, joke lang po. Diba, sabi natin yung mga anak nyo, ano magiging response nyo doon? Siyempre siguro yung gagawin ko, siyempre tatanong ko bakit ginawa niya yun. Bakit yun? Eye for an eye, diba? Ganun po ba? Sige. Thank you po, Nay Janet. Sige, last na. Sige, si Kuya Ian. Natin sa Kuya Ian. Kapag hindi nirespeto, kuya, yung mga taong mahalaga sa'yo, ano yung mararamdaman mo? Sa akin actually na-experience ko siya dati. Tapos dumating sa point na nagkaroon ako ng mga thought na parang gusto kong ipaghigante. To the point na parang gusto ko manakit. Ganun. Okay po.
Okay. Di ba? Kung tutusin, usually, yun yung mararanasan natin. Yun yung mararamdaman natin kapag mayroong mga mahalaga sa buhay natin na binastos. Kaninang tanghali si Tatay Rene, sabi niya, sa totoo lang, magdidilim paningin ko, sasapakin ko yun eh. Sabi ni Tatay Rene. Kaya si Tatay Rene, yung malaking tao po dito na tatay natin, huwag niyong gagalitin yun. Joke lang. Di ba? Kasi nga, totoo naman, ganun yung mararamdaman natin, ganun yung mararanasan natin. Ito yung follow-up question. Sige, next slide. But do you respect God? Kung ikaw, ayaw mong binabastos yung mga halagang tao sa buhay mo, ayaw mong nakikita na hindi nire-respeto yung mga mahalagang tao sa buhay mo, ngayon ikaw ba, tanong ko lang sa bawat isa sa atin, nire-respeto mo ba si God sa buhay mo? Ito kasi tanong, kasi ito yung point number 2 natin eh. Pinakita dito kung paano nire-respeto ni David si God sa buhay niya. Ngayon dito sa pag-uusapan natin dito, ito quick lang to, makikita natin dito kung paano nire-respect ni David si God. At dito may evaluate natin sa sarili natin kung ganun din ba natin nire-respeto ang Diyos sa buhay natin. Sige, sabi ng verse, next slide. 1 Samuel 24 verse 6, The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Para maunawaan po natin, ito po yung eksena na kung saan, natalo na po si Goliath dyan, hinahabol po ni Haring Saul, hari ng Israel that time, si Haring David. Kasi alam na ni Haring Saul, napapalitan siya ni David. Ngayon ang nangyari, gusto niyang patayin si Haring David. Ngayon, nung maraming moments sa life ni David na pwede niyang gantihan or patayin si Haring Saul. Sinasabi ng mga tao sa paligid niya, David, ito na yung pagkakataon mo, patayin mo na. Kasi pinapatay ka niya eh. Pero ano sinabi ni David? Sabi niya, do not touch the anointed one. Siya yung hinirang ng Diyos. Sinabi ng Diyos, siya yung hari ng Israel, huwag niyo siyang gagalawin. Anong gustong i-point out dito? Kung paano nire-respect ni David yung word ni God sa buhay niya. To the point na maapektuhan na yung life niya, kaya niya pa rin panindigan, sabi ng Diyos, huwag mong gagalawin, huwag mong gagalawin. Ganun ipinapakita ni David, yung respect niya kay God. Anong ini-imply nito? Anong gusto ipakita sa atin nito? Ano yung highest form of respect ni David? Sige, next slide. Obedience. Obedience to the word of God. Ganito niya ino-honor. To the point na siya na yung mahihirapan. Pero for honoring God's word, susunod siya. Ngayon, katulad ng tanong ko kanina sa bawat isa sa atin dito, nire-respeto mo ba si God? Kung paano nire-respeto ni David si God? Si David, to the point na mahihirapan siya, kaya niyang gawin yon para sa Diyos. Kasi ano nangyayari sa atin? Ito, magandang example eh. Paano natin para masasabi natin, kuya, nagsisimba naman ako, umati naman ako ng LG, nagbabasa naman ako ng Bible, nagpipray naman ako araw-araw, sinusunod ko yung salita ng Diyos. Praise God. Pero ito yung challenge eh. Pag nandun ka sa point na kung saan, alam mo yung malapit ka na mag-compromise. Ang mahirap pa, kapag nandun ka sa situation na mukhang tama pero mali, gusto mong i-justify. Lord, parang tama naman eh. Pwede ko namang gawin to eh. Alam mo yung nako-compromise na yung pananampalataya mo, kaya mo pa rin bang panindigan yung pagiging Kristiyano mo, kaya mo pa rin bang panindigan yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo, kahit na yung kapalit nun, benefit mo? Kahit ba yung kapalit nun, ikasasaya mo? Kahit ba yung kapalit mo, sabi natin, ipapapalain ka financially? Di ba, pastor, di ba, kuya, di ba, minsan lang ako tumaya sa loto. Di ba, wala namang masama. Di ba? O kaya, nakita ko magaling yung nagtatakla, tawag doon, yung nagsasakla doon, magaling, hindi naman ako naglalaro, siya naman, tataya lang ako sa kanya. May mga gano'n. Kaya sabihin natin na, kuya, dadaling ko naman sa simbahan. Ate, dadaling ko naman sa simbahan. Nakakilala naman sa Diyos. Kasi pag nako-question na yung obedience natin, kapag ang naapektuhan na yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Ngayon, doon na dumarating sa point, yung question mark na kaya mo pa rin bang respetuhin si God? Yung salita ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, nagkukwentuhan kami ni AJ about sa topic. Sabi niya, alam mo dyan, isa sa realization ko, one of the highest form ng respect natin kay God, magkaroon tayo ng holy life. Kasi kay Lord, sobrang ayaw ni Lord yung unholy life. Meaning yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Sa kanya ganun daw niya na-express nung napakinggan niya to. Ngayon dito sa bawat isa sa atin dito, di ba? Ano yung mga moment ng life natin? Anong aspect ng life natin na kung saan nahihirapan tayong sumunod? Kasi alam ko, bawat isa sa atin dito, meron tayong mga kanya-kanyang weakness. Meron tayong mga kanya-kanyang tawag dito, portion ng life natin na nahihirapan pa talaga tayong sumunod. At hindi natin napapansin dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa lust of the flesh, di ba? Dahil sa
ito yung magpapasaya sa atin. Kaya natin i-overlook yung salita ng Diyos for the sake na piliin ko ano yung gusto natin. Kaya dito, gusto tayong i-correct ng Diyos. Gusto niya tayong i-correct. Na every time na susuway ka sa Kanya, hindi mo siya nire-respeto. Every time na mas pipiliin mo yung sarili mo over doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, nakakaramdam si Lord ng, ang tawag dito ng, hindi pag-respect sa Kanya. Tandaan natin, alam niyo yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos. Kasi baka inis natin, sabi, kaya ayoko dito, ang hirap eh. Pero kung tutusin kung titingnan niyo mabuti kung ano yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi naman para sa ikasasama natin eh. Hindi naman para sa ikalulugmok natin, para yung sa kaibubuti natin. Anong nangyayari kasi alam mo mga pinagbabawal ng Diyos? Yung pinagbabawal ng Diyos sa atin, yung mukhang tama sa paningin mo, pero hindi mo alam, ikapapahamak mo. Yun yung pinagbabawal sa atin ng Diyos. Okay, masaya nga na umiinom ka, masaya na ninigarilyo ka, masaya na nakikipag-premarital sex ka. Pero after that, ano mangyayari? Makakabuntis ka ng maaga, magkakaroon ka ng matitinding sakit. Diba? Yung ba yung masasabi mo na will ni Lord sa buhay mo? Naging masaya ka nga pero merong negative effect sa life mo? Kasi kay Lord, kung titingnan natin mabuti, kay Lord, yung ikapapahamak mo sa buhay mo, para sa Kanya, kabastos-bastos na yun eh. Para pa rin sa ikabubuti mo, yung ikaliligaya ng Diyos. Nagigas po ba natin? Yun yung gustong i-point out sa atin ni Lord. Kaya nga sana, tingnan natin mabuti. Nasusunod ba natin si Lord? Anong aspect ng life natin nag-i-struggle tayong sumunod sa Kanya? Okay, sige, next. Sabi po ng Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Ito yung promise ni Lord sa mga taong fully mag-o-obey sa salita niya. Yung fully magre-respect, magbibigay ng honor sa word ni God. Sabi niya, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Meron pa nga ang verse Isaiah 19:20 yata or 1:20. Nakalimutan ko na. Parang sinasabi doon, di ba? And you will eat the best of the land kapag sumunod ka sa salita ng Diyos. Meaning, di ba, kapag sumunod ka kay Lord, hindi ka talo. Pag sumunod ka sa Diyos, doon mo mas makikita kung ano yung totoong joy ng life mo. Amen ba? Sige, palapakan nga natin si God. And second part, sa respect. So dito, sige, sabi ng 2 Samuel 11, hindi ko na nilagay yung pinakabuong chapter. Pero ito daw, yung discussion nito, this is the time where David was already successful king. But the time where lustful desires overwhelmed him. Ito daw yung time na kung saan, sa 2 Samuel 11, ito 2 Samuel na to, nasa peak na si David na pagiging hari. Ngayon, ano nangyari daw? Ito rin daw yung time na kung saan nagkaroon ng matinding kasalanan si David na na-highlight sa Bible, which is yung adultery at saka yung, diba, tawag dito, yung murder. Diba, ano yung adultery niya? Diba, tawag dito, kinuha niya si Bethsheba. Tapos, paano naging murder? Yung asawa ni Bethsheba, gumawa siya ng way kung paano mamamatay sa gera yung asawa ni Bethsheba, which is si Urias. Ito yung time na kung saan, yung nga pinakita nga dito na, ito yung parang tawag dito, nagkasala ng matindi si David. Pero ito yung time na hari na siya. Okay, next. Ang tanong dito, paano pinakita ni David yung pagiging i-respect niya kay Lord sa ganitong moment? Na kung saan, nagkasala na siya. Kasi normal naman magkakasala tayo. Kasi minsan na nangyayari sa atin, kapag nagkakamali tayo, meron ibang mga tao ganito, pag nagkakamali siya, paninindigan na lang niya. Hindi, sige, ganito naman talaga ako eh. Hirap naman ako sumunod sa salita ng Diyos, lalayo na lang ako. Ano pinapakita nun? Pride. Pride yung pinapakita nun eh. Pero tingnan natin kasi isipin nyo si David pero pinag-uusapan natin, hari ng buong Israel. That time, nagkasala. Paano niya pinakita yung respect niya sa Diyos? Sige, next slide. Sabi dito, through repentance. Pagsisisi doon sa ginawa niya. Paano niya na-realize yun? Una, sige, next slide. Paano niya na-realize yun? Una, nung sinabihan siya ni Nathan, sabi sa kanya ni Nathan na nagkasala siya. In-express sa kanya ni Nathan na mali yung ginawa mo. Ano naging response si David? Sabi ni David, 2 Samuel 12:13, I have sinned against the Lord. Pero mo, ikaw bilang hari ng Israel, meron yung isa sa mga advisor mo, sasabihan ka na, hari, nagkamali po kayo. Pero po pwede yung iba, dahil siya pagiging hari, pwede niyang i-overlook yun eh. Pwede niyang i-overpower yun. Sino ka para magsalita sa akin na nagkamali ako? Pwedeng ganun eh. Pero ano naging response niya? I have sinned against the Lord. Bakit?
Bakit niya ni-recognize si Nathan? Kasi naniniwala siya na si Nathan, padala ng Diyos sa buhay niya. Kaya lahat ng sasabihin ni Nathan sa life niya, naniniwala siya, yun yung gustong sabihin ng Diyos sa buhay niya. Ngayon, anong gusto sabihin sa atin? Minsan kasi tayo, pa nagkakamali tayo, merong lalapit sa'yo na tao, minsan yung leader mo lalapitan ka, bro, sis, di ba ganito yung nagawa mo? Ikaw correct ka. Ano magiging response mo? Bakit buhay ko naman to ah? Kung ako may impyerno, kasama ka ta. Hindi ba? Para ako naman may impyerno, hindi naman ikaw ah. Parang anong gusto ko yung point out, tayo pa yung magaling. Tayo pa yung nagmamalaki. Imbis na magpakumbaba ka na lang, ikaw pa yung mataas yung pride. Pero tingnan nyo si David hari siya. Hindi siya nakipag-argue kay Nathan. Hindi niya dinasti pa yung ginawa niya. Tinanggap niya na nagkamali siya. Kaya sa bawat isa sa atin dito, pagpapakita din natin na respeto yun sa kanya. Kapag nagkamali ka, matuto kang tumanggap ng pagkakamali. At hindi ka lang marunong tumanggap. Kasi repentance, ano yun? Dapat magbago ka. Sikapin natin na ayusin yung sarili natin kasi doon ka na nga nagkamali. Minsan pa nagiging problema sa atin. Halimbawa, syempre pag si pastor or sino may nagsasalita dito sa harapan, kapag yun yung nagsasalita, pinapakinggan natin. Tama, di ba? Minsan kapag LG leader natin pinapakinggan, minsan pag LG leader nagsasalita, pinapakinggan natin. Pero itong ang question mark minsan sa atin, paano kapag yung feeling mo ka-level mo lang yung magsasalita sa'yo? Iisipin mo, halimbawa, ay, teka lang, parehas lang naman tayo yung LG member ni ganito ah. Parehas lang naman tayo yung LG member ni kuya. Ba't ka ganyan magsalita sa akin? Para alam yung gusto ko i-point out. Kapag ka-level mo, ayaw mo pakinggan. O kaya feeling mo mas mababa sa'yo, ayaw mo pakinggan. Nagiging prideful ka. Minsan hindi mo napapansin, yung mga tao na yun na nasa paligid mo, sila yung nagsasalita sa buhay mo. Na ginagamit ng Diyos para i-correct ka. Ngayon, gusto sabihin sa atin dito ni God, dapat maging sensitive tayo sa mga taong nagsasalita sa atin. Alam naman natin na, di ba sila, lingkod sila ng Panginoon. Bawa sa family, sa mga magulang, di ba sa mga anak. Minsan kasi mas matapang pa yung mga anak kaysa sa mga magulang eh. Tama ba? Mga nanay. Di ba minsan ganun eh. Ay, pastor ka ba? Ba't mo sinasabi yan? Hindi ka nga nagsisimba. Di ba? Parang may mga ganun mga linyahan. Pero hindi mo napapansin, minsan sila ginagamit ng Diyos para i-correct tayo. Ba, tandaan natin katulad ng humility na pinakita ni David bilang hari, di ba? Bilang hari pinakita niya yung humility niya. Ikaw hari ka ba? Di ba? Para magmalaki ka ng husto. Ano yung pinagmamalaki mo para hindi ka mapagsabihan ng ibang tao? Anong meron ka? Bakit ganyan ka nagmamatigas? Ba't ayaw mo magpa-correct? Amen ba? Baka nagagalit na kayo sa akin ha? Okay, pangalawa. Sabi dito next, David pleads, diba, with God for mercy. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Ang gusto kong i-highlight dyan, Psalms 51:1, ang gusto ko pong i-highlight dyan, sinabi ni David, blot out my transgression. Sabi niya dito, anong gusto yung meaning na blot out? I-emphasize mo, Lord, saan ako nagkamali? Etong time na to, na kung saan bilang hari na nagkasala siya, na-recognize niya si Lord sa buhay niya, Lord, nagkamali ako, nagkasala ako. Lord, ituro mo, Lord, saan ako nagkamali? Yung humility nandun, yung repentance niya, yung pagsisisi niya nandun. Ngayon sana gusto ko lang i-emphasize, ang gustong i-emphasize sa atin dito ni God, kapag nagkamali tayo at merong nagko-correct sa atin at nararamdaman nyo na kinakausap na kayo ng Diyos, huwag na kayo magmatigas. Alam nyo nung time na na-realize si David na nagkamali siya, nagpipray siya that time Nagkaroon sila ng anak ni Bethsheba. Ngayon, yung anak ni David sa ni Bethsheba, may una na lang anak. Parang nasa bingit ng kamatayan. Nag-confess, nagkaroon ng repentance si David. Ito yung nasulat niya na yun. Tapos nag-aayuno siya, nagpa-fasting siya. Lord, huwag niyo pong kunin yung anak ko. Huwag niyo pong kunin yung anak ko. To make the long story short, alam na nung iba sa atin. Alam niyo nangyari, di ba? Namatay pa rin yung bata. Namatay pa rin yung bata. Pero after nun, hindi siya nagalit sa Diyos. Kasi nagkamali siya eh. Di ba? Anong gusto kong i-emphasize sa atin dito? Kapag nagmatigas ka, sigurado merong mangyayari hindi maganda. Partida, noong time na nagrepent siya. Pero na-experience pa rin yung consequence. How much more kung hindi ka magre-repent? Baka mas matindi pa yung consequence. Kaya sabi ko sa katabi mo, ingat ka. Pag masyado ka matigas, ingat ka. Dapat matuto tayo magpa-correct. Palapakan natin si God. Okay, para po sa ating last point. Sige, yan. So yung una, appreciate God. Pangalawa, respect God. Panghuli, kung paano
the way how understand God. Kung paano naintindihan ni David kung sino ba si God sa buhay niya. Ito, last na po tayo. Sige po, next. Sabi po ng verse, 1 Samuel 17, 8-10. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine, and are you not the servants of Saul? Choose a man and have him to come down to me." Sinasabi dito, ito yung time, nagsisimula pala yung gera. Sabi ni Goliath, sabi niya, bakit pa tayo maglalaban-laban? Isa na lang. Ako nang lalaban para sa Philistine. Pumili kayo ng isa na iaharap nyo sa akin. Ayun sinasabi dito ni Goliath sa verse 8. Next, verse 9. Sabi dito, next slide. Sabi niya, if he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I come, okay, pakibalik. Yan. If I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us. Sabi dito ni Goliath, okay, sige, kung sino yung ihaharap nyo sa akin, kapag natalo niya ako, diba, susunod ang buong Pilistino, magpapasakop sa inyo. Pero kapag natalo ko naman yan, diba, kabaliktaran, diba, sasakop sa inyo at susunod sa amin. Sige, last verse, verse 10. Then the Philistine said, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." So hinahamon niya dito yung bansang Israel that time. Kaya para lang magkaroon kayo ng background, para may emphasize ko yung gusto kong i-emphasize. Pag-usapan muna natin, sige next slide, pag-usapan muna natin yung Israelite armies. Sino ba yung Israelite armies that time? Kumbaga, ano ba yung qualification para maging isa kang Israelite army? Yung hinahamon, sino ba yung hinahamon dito? Ano ba yung qualification, characteristic nung hinahamon dito ni Goliath? So na-search ko, meron ako na-search. Sige, next slide. Ito yung mga ilan. Sabi dito, what are the qualifications to be an Israelite army? Una, sabi dito, para daw maging Israelite army ka, una daw, tribal and national identity. 1 Samuel 17:8. Meaning niyan, kailangan daw Israelita ka para maging Israelite army ka. Pangalawa, physical strength and capability. 2 Samuel 23 verse 8-39. Kailangan daw physically strength. Malakas ka daw physical at may kakayanan kang lumaban. Pangatlo, meron kang, di ba, courage and willingness to fight. Sabihin mo, meron kang tapang at desidido kang makipaglaban. Pang-apat, military skill or experience. 1 Chronicles 12:1-2. Panglima, loyalty and faithfulness. 1 Chronicles 11:10. Pang-anim, free from distractions. Deuteronomy 20 verse 5-7. And lastly, the anointing of God's Spirit. 1 Samuel 16:13. Ito lamang ilan sa mga qualifications na hinahanap ng bansang Israel para maging Israelite army ka. Ito yung hinahamon ni Goliath ng one-on-one. Yan yung sinasabi niya kanina. So kung titingnan natin, di ba, maraming qualification. Hindi ko na nga makita yung mga mas detailed pa kung paano sila nagtitraining. Pero meron niya kaya nga sabi dito yung physical strength, di ba, courage, military experience. Talagang kumbaga mataas yung standard para maging para maging isang sundalo ka naman sa Israel. Matindi yung kumbaga elite soldiers to mga to. Ngayon, nung hinamon sila ni Goliath, ano yung naging response nila? Sige, next slide. 1 Samuel 17:11, nung hinamon sila, sabi nila, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Nung narinig nila na hinahamon sila ni Goliath, doon naramdaman nila, dismayed, natakot sila, nanginig sila sa takot at nagtakbuhan. Binanggit pa nga yun, natatakot silang harapin si Goliath. Dinescribe natin kanina, itong elite soldiers na to, nung nagsalita si Goliath sa kanila, sobrang takot na sila. So okay, para lang magkaroon kayo na background, sino ba si Goliath? Hindi ko na nailagay dyan eh. Sino ba si Goliath? Si Goliath naman kasi, siya yung nasa lahi ng mga higante. Alam nyo, yung lahi nila that time, yung lahi ng mga higante, sobrang lalakas makipaglaban. At si Goliath, siya nga sinasabi nga doon, siya daw yung champion sa lahi nila. Kumbaga, yung lahi nila malalakas, doon sa lahi pa nila, siya pa yung champion. Kaya yung mga Israelita, takot na takot. Ba't takot na takot sila makipaglaban kay Goliath? Pero ang ganda, ito yung point number 3 natin eh. Kilala kasi ni David kung sino yung si God eh. Kilala ni David kung sino yung Diyos sa buhay niya. Tignan nyo kung paano sumagot si David, harap-harapan kay Goliath. Next. David's response. Kinakausap dito ni David si Goliath. Sige, next slide. Next. Sabi 1 Samuel 17:45-47, sabi dito, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of armies of Israel, whom you have defied. Sabi niya,
nung humarap ka sa akin na merong sword, spear, javelin, pero ako humaharap ako sa'yo, hindi dala-dala kundi sino daw, kasama daw niya ang Diyos na makikipaglaban sa kanya. Next, verse 46. Sabi to, this day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals. And the whole world will know that there is God in Israel. Last verse, 47. All those gathered here will know that it is not by my sword, diba? Not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Tignan nyo yung naging response si David compared dun sa mga Israelites army. Alam nyo, nabasa ko nga rin, yung mga Israelites army daw, ang pwede lang pumasok sa Israelite army, 20 years old above. So sabihin, si Haring David, nung kausap niya si Goliath, teen pa lang siya. 10 years old. Hindi, joke lang. Ano pa lang siya? Teenager. Di ba? Teenager pa lang siya noon. 19 below. So imaginein mo, haharap ka doon sa ganun katindi, sa level ni Goliath. Tapos, samantala yung mga Israelite army dumaan sa training, dumaan sa matinding, sa pagsasala. Pero takot na takot sila. Samantalang si Haring David, si David that time, hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot. Kasi bakit? Kilala niya kasi kung sino yung Diyos niya. Bakit natatakot yung mga Israelita, yung mga Israelite army? Kasi sa sila nakabase. Hindi kasi sila nakabase kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay nila eh. Nakabase sila kung anong kaya nilang gawin kay Goliath. Alam nila wala silang kayang gawin kay Goliath. Kaya natatakot sila. Samantalang si David, hindi siya humaharap kay Goliath kung anong kaya niyang gawin. Naniniwala siya kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Yun yung pinagkaiba nila. Kaya ganun kalapit yung puso ni Lord eh. Kay David, sabi niya, grabe itong batang to eh. Sabi, grabe niya ako i-honor sa life niya. Grabe niya, kilala niya ako. Kasi sabi niya, di ba, yung oso, yung mga leon, napatumba ko dahil kay God eh. Ikaw pa kaya? Ganun sinasabi ni Haring David kay Goliath. Ganun ang problema sa atin. Di ba, kapag, alam kasi natin, kapag yung problema nga harapin natin, hindi natin kaya, nakakalimutan natin kung sino si God sa life natin. Katulad ng ginawa ni David, hindi naman kasi siya humaharap kay Goliath ng sarili niya eh. Dala-dala niya yung salita ng Diyos. Dala-dala niya, sabi niya, sino ba yung kasama niya? Ngayon, ang nagiging problema sa atin, kaya tayo natatakot, nakabase tayo kung ano yung pera mo, kung ano yung katayuan mo sa buhay, kung ano lang yung tinapos mo, diba, kung ano ka lang sa lipunan, yun lang yung iniisip mo, na level mo, na kaya mong harapin. Pero si David, bilang shepherd boy, bilang isang bata, lowest occupation, hindi siya doon nakatingin. Saan siya nakatingin? Kung sino yung Diyos sa buhay niya. Kilala niya yung Diyos sa pinaglilingkuran niya. Tanong mo yung katabi mo, kilala mo ba? Yun yung tanong eh. Diba? Yun yung tanong sa buhay natin eh. Kilala mo ba kung sino si Lord sa buhay mo? Kasi yun yung nakakalimutan natin kung bakit tayo nawawalan ng pananampalataya. Yun yung nakakalimutan natin kung sino ba talaga si God sa buhay natin. Amen ba? May sige, palapakan nga natin si God. Alam nyo, kaya nga po ngayong gabing ito, sa pagtatapos natin, ito last verse natin, sabi ni Lord, 1 Samuel 16:7, But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Diba, sabi dito, ang ihahanap ng Diyos yung puso daw. Walang pakialam si Lord sa outward appearance mo. Matalino ka, ba, maganda yung trabaho mo, may business ka, mahirap ka lang. Walang pakialam si Lord. Saan daw nakatingin si Lord? Sa puso natin. Anong puso yung sinasabi niya? Meron ka bang totoong pananampalataya sa Diyos? Kilala mo ba si God na sinasamba mo? Sinasabi ni Lord, kilala mo ba talaga ako? Kasi yun yung hinahanap ni God eh. Kasi katulad ng binagit natin ganun, kasi si Lord naman yung magbibigay sa atin eh. Nakakayanan para ma-overcome natin yung mga problema. Biriin mo, tinalo ni David si Goliath gamit yung slingshot. Yung mga bato, samantalang fully armored siya, doon pinapakita by the grace of God. Kaya niya nagawa yun. Gumana yung grace of God sa buhay niya kasi kilala niya kung sino yung Diyos niya. Ngayon kung gusto natin gumana yung grace ni Lord sa buhay natin, yung favor ni Lord sa buhay natin, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, i-recognize mo sa buhay mo na si God yung Diyos mo. I-recognize mo sa buhay mo kung sino talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran mo. Hindi mo lang i-declare, dapat nagre-reflect sa life mo.
Nakikita sa buhay mo kung paano ka kumikilos na itong taon to, merong Diyos. Itong taon to, matindi pananampalataya niya sa Diyos. Masasabi mo ba sa sarili mo, meron kang ganong klaseng pananampalataya? Amen ba? Sige, tayo po tayong lahat para po sa ating pagtatapos. Para po sa ating last slide, sabi dito, God wants your sincere heart. Gusto ng Diyos yung sincere heart mo sa Kanya. Anong gusto niya sabihin dito? Lalapit ka sa Diyos, kikilalanin mo si Lord sa buhay mo, hindi dahil sa ano yung blessing na marireceive mo, hindi dahil sa gusto mo lang pumunta sa langit. Sinasabi dito ni Lord, nag-aanap si Lord ng sincere heart, yung totoong relationship na naghahanap sa Kanya. Regardless kung ano yung marireceive niya sa buhay niya. Ganun yung hinahanap sa atin ngayon ng Diyos. Ngayon, i-correct natin yung heart natin. Saan tayo nagkukulang? Ano yung mga bagay na nagiging reason? Bakit nahihirapan tayo manampalataya? Anong aspeto ng buhay natin na nag-i-struggle tayo patatagin yung pananampalataya natin sa Diyos? Sa relasyon ba? Sa pamilya ba natin? Sa pera? Sa school? Sa trabaho? Sa mga barkada? Alin yung nagiging reason bakit yung heart mo hindi mo mabigay sa Diyos? Alam nyo, maganda yung story ni David. Maganda yung story ni David. Kahit na matagal na ito nangyari, tignan nyo, pag pinapakinggan natin, grabe, nai-enlighten tayo. Sa story pa lang ni David kung paano kumilos si Lord sa buhay niya, nabibless na tayo. How much more pag sa buhay mo na kumilos si God? How much more kapag ikaw yung nananampalataya, kumilos sa buhay mo si Lord? Mas matindi yun. Mas matindi yun. Kaya nga sana, yung bawat isa sa atin dito, ang gusto lang ni Lord, ano lang talaga tawag ito, totoong relasyon sa Kanya. Walang iba, totoong relasyon sa Kanya. Meron kayong malalim na pagkakakilala sa Diyos. Nasayin natin yun. Alam ko bawat isa sa atin dito, marami pa tayong kailangang ayusin. Kaya nga ito yung ginaganda ng, pupunta tayo sa simbahan, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi nakikita natin na ito yung kung saan tayo gusto i-develop ni God. Kaya nga, I pray sa bawat isa sa atin dito, magtulungan tayo bawat isa, sa kahinaan natin, magpalakasan tayo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mas kilalanin pa natin siya. Amen. Sige, tayo po yung manalangin. Yes, hallelujah, O God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Tulungan niyo nga po yung bawat isa sa amin, O God. Kung hindi pa rin po tama yung puso namin sa inyong harapan, at ngayon, Panginoon, kinakausap mo kami. Lord, alam namin sa bawat isa sa amin, Panginoon, alam namin kung saan kami nagkukulang, alam namin saan kami nagkakamali, alam namin, Panginoon, na kung saan nagda-doubt pa rin kami sa inyo. Help us, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ngayon po, nandun yung willingness namin, Lord God, na ibigay namin yung nararapat po para sa inyo. Lord, kung ano man yung nagiging hindrances, kung ano man nagiging hadlang na pumipigil sa amin, Panginoon, tulungan niyo nga po, bawat isa sa amin, Panginoon, matanggal na po ito sa buhay namin. Kung kailangan namin mag-give up ng mga bagay na pinangahawakan namin, na nagiging reason ng pananampalataya namin sa inyo para hindi lumago. Lord, help us, Lord, give us the courage, Panginoon, ng strength to let it go. Lord, yung mga bagay na kailangan namin putulin na namin, Panginoon. Yung kailangan naman namin gawin, Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon, na magawa po namin, O God. Para po, Lord, mas ma-establish namin sa buhay namin, Lord, yung totoong relasyon sa inyo. Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa salita mo. Naniniwala ka kami, O God. Itong salita mo, Lord, magbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, at simula po sa araw na ito, Panginoon, mag-decide kami, O Lord God. Nasusunod kami ng buong puso sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos at tagapagligtas ng buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal, Panginoon, na walang ibang hinahangat sa amin kundi ang kabutihan namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, masuklian namin to, Lord God, sa pamamagitan ng totoong puso, Panginoon, na kilalanin ka at magkaroon ng relasyon sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Ikaw nga po, Panginoon, siya pinupuri, sila sa pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa